Welcome sa aming programa na Bebe Sweet Story. Pinagtitinginan sina Aldo at Miss Reyes tuwing sila'y maglalakad ng magkasabay sa campus. Malimit kasing ihatid ng binata ang guro sa kanilang bahay, lalo na pag ginagabi ito sa pagtuturo. Maraming naiinggit na kalalakihan kay Aldo. Malas lang nila at hindi sila nakaporma dahil si Miss Reyes mismo ang unang naging malapit sa binata. Isa si Lynette na malimit magmasid sa dalawang ito. Tuwing makikita niya ang mga ito ay hinahabol niya sila ng tingin. Napapansin naman ito ng kanyang BF na si Reggie. "Love, paano yung tingin mo kay Aldo ah? Nagsiselos ka ba na magjowa na yata yung dalawa?" Tanong ni Reggie. Nagulat sa tanong na iyon si Lynette pero hindi naman siya nagpahalata. "Love, natutuwa lang ako na nagkaroon na siya ng bagong love interest. Nakonsensya din naman ako kahit papaano nang i-break ko siya para makipagbalikan sa'yo." Paliwanag ni Lynette. Oo love. Ako din masaya para sa kanya. At totoong tao si Aldo. Tulad ng sinabi niya sa akin, hindi niya tayo guguluhin. Pagsang-ayon ng binata. Pero sa kalooban ni Lynette, parang nagsiselo siyang hindi mawari. Parang gusto niyang lapitan minsan si Aldo at ito'y kausapin. Parang hinahanap-hanap niya ang mga halik na to. Ngayong iniisip niya ang mga bagay na yon, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng init. Parang nagsisisi siya na nakipagbalikan siya kay Reggie. Mahal ni Lynette si Reggie. Gwapo ito, may kaya sa buhay at mabait naman. Kahit nga nakipag-break siya nung una dito, ay may pagtingin pa rin siya dito kaya nga nagawa niyang gawing panakipbutas si Aldo. Pero bakit ganito? Parang namimiss niya ang ginagawa sa kanya ni Aldo. Makasarili ba siya na parang bata na gustong mangagaw ng candy ng iba? O sadyang gusto niya lamang maulit ang bagay na yon? Simula nang magkabalikan sila ni Reggie, ni minsan ay hindi ito humiling sa kanya. Halikan lamang ang madalas nilang nagagawa. Takot kasi si Reggie na i-break ulit siya ng dalaga. Mahal na mahal niya ito. Natuto na siya sa kanyang mga kagaguhan dati. Samantalang si Lynette, nahihiya naman kung siya pa ang mag-aaya sa kanyang nobyo. Naalala niya kasi ang mga pinaggagawa nila ni Aldo, kung gaano ito kagaling. Hay, ano ba yan? Miss na miss ko na ang lahat ng mga iyon. Isip-isip ni Lynette. Tulad ng kanyang style, lubhang napakamaginoo ang trato ni Miss Aldo kay Miss Reyes. Siya ang nagdadala ng mga gamit na to, nagbubukas ng pintuan, umaalalay, pagbababa ito ng sasakyan. Pero ni minsan, hindi niya man lang hinawakan ang kamay ng guro. Gusto niya na well respected sa school ang ka-MU na guro. Sila lang dalawa ang nakakaalam na sila ay mag-MU. Ma'am o Miss Reyes ang laging tawag ni Aldo sa guro. Hindi niya tinatawag ito sa kanyang pangalan na Annalyn kahit na in private. Pero mas okay kay Miss Reyes. Mas nakikiliti kasi siya kapag ma'am ang tawag ni Aldo sa kanya tuwing naghahalikan at nagyayakapan sila. Dagdag na sensual thrill sa kanya na parang napakabata ang kasama niya tuwing araw-araw. "Aldo, bakit ang sarap mong humalik?" Minsan, naitanong ng guro sa binata. Napangiti na lamang si Aldo at hindi naman alam ang isasagot. Ayaw niya namang sabihin na praktisado siya ng gusto kay Lynette. Ayaw niyang magkwento tungkol sa kanyang dating nobya at sa mga pinaggagawa nila. Takot siyang baka matakot bigla ang batang guro. Sa halip sagutin, hinalikang muli ni Aldo si Miss Reyes. Laging maalab at malalim ang mga halik ni Aldo. Parang sinasabing, "Akin lang ang mga ito ha, wala akong kaagaw." "Awat mo na Aldo, baka makita tayo ni Mami." Nasa may garden sila sa bandang likod ng bahay ni na Miss Reyes. Pero tanaw na tanaw mula sa ikalawang palapag ng bahay kung merong dudungaw. "Sorry ma'am, nakakagigil ka kasi." Nahihiyang tura ni Aldo. Halatang halata nga Nahalik ka na ng gusto ni Aldo si Miss Reyes pero hanggang doon lamang.
Marahil dahilan sa paggalang dahil guro ito. Pero naisip ni Aldo na kung mabibigyan siya ng pagkakataon, gagawin niya ang lahat. Kailan kaya mangyayari yun? Ang may pagkasabik na iniisip ni Aldo. Malakas ang apil ni Miss Reyes kahit hindi siya nakikipag-usap sa mga lalaking estudyante at iniiwasang makipag-usap sa mga lalaking guro. Maliban na lamang kung tungkol sa pagtuturo, marami pa rin ang nagpapahaging sa kanya. Hindi bastos pero alam mong may laman ang sinasabi. Isa na dito, si Mr. Leo Bulaklak. Binata pa ito pero may nobya na ito na nagtatrabaho sa bangko sa Lipa City. 30 anyos ito, may itsura at 5'8" ang taas. Laging nakakurbata sa loob ng classroom kahit mainit ang panahon. Applied math ang tinuturo na to. Guro siya ni Aldo ng 2 semesters. Malimit magpahaging si Mr. Bulaklak kay Miss Castro. Hi Annalyn, you're so pretty today. You're blooming. You made my day by showing up. I'll treat you to lunch. Iniwasan na nga ni Miss Reyes si Mr. Bulaklak. Sir Leo, ikaw ha, may GF ka na. Ikaw rin, baka i-break ka nun. Babala ni Miss Reyes kay Mr. Bulaklak. Okay lang naman na i-break ako nun. Basta, ikaw ang kapalit. Ang makapal na sagot naman ng lalaking guro. Agad na iniwan ni Miss Reyes ang kapwa guro. Napansin ni Mr. Bulaklak ang malimit na paglalakad na magkasama si Miss Reyes at Aldo. Boyfriend mo ba si Aldo? Tanong nito kay Miss Reyes. Close lang kami. Sagot naman ng dalaga. Student ko yan. Huwag siyang magkakamali na ligawan ka at ibabagsak ko siya. Ang mayabang na babala ng lalaking guro. Aba naman sir, wala namang ganyanan. Kawawa naman yung tao. Pakiusap ni Miss Reyes. Ipinaalam agad ni Miss Reyes kay Aldo ang banta ni Mr. Bulaklak. Nainsulto ang binata. Parang nakakalalaki ang kanyang guro sa math. Wala siyang sinabi kay Miss Reyes sa kanyang naramdaman. Huwag mo na lang pansinin ma'am. Ang tangay niyang nasabi sa guro na ka-MU. Pero ramdam ni Miss Reyes ang galit ni Aldo. Hindi na rin siya nagsalita pat baka magatungan pa ang galit na to. Pero nais nang maging handa ni Aldo sa kung ano ang pwedeng mangyari. Nagpa siya siyang lalong pagbutihin ng performance sa klase ni Mr. Bulaklak at sinimulan niya itong imbestigahan. Hinanap niya sa FB at tinignan ang mga post na to. Tinignan niya rin ang mga pictures sa albums. Nakita niya dito ang GF ng guro. Maganda ito. Assistant manager pala ito sa isang bangko sa Lipa City. Tinignan niya ang listahan ng friends ng guro at nakita niya ang pangalan ng GF na to. Natalie Alcantara. Agad siyang nag-send dito ng friend request. Kinabukasan, nakatanggap si Aldo ng FB notification na tinanggap ni Natalie ang kanyang friend request. Agad siyang nagmensahe dito. Thanks for accepting my friend request. You are very pretty, if I may say. Agad na nakatanggap ng reply ang binata. Thanks for the compliments ha. Do I know you from somewhere? Ito ang konbo ng dalawa. Hindi tayo magkakilala. Nakita ko lang yung picture mo sa post ng isa kong teacher. Nakaakbay siya sa iyo eh. Oo, si Leo, BF ko siya. Teacher mo pala siya? Yeah, teacher ko sa Applied Math. By the way, sorry ha. May pagka-presko yata yung sabi ko earlier na you're pretty. Wala yun. Thank you nga pala sa compliments ha. Uy, may tatanong ako sa'yo. Anything, shoot. May nakapagsabi sa akin na may tinatarget daw na bagong teacher yung BF ko eh. Paki-confirm mo nga please. Nako, delikado yan. Pag nalaman ni sir, siguradong ibabagsak niya ako. Of course, hindi niya malalaman. Hindi ko naman syempre sasabihin sa kanya na galing sa'yo yung info. Please? Sige, pero try ko lang ha. Hindi ako sanay maging detective eh. Thank you ha. By the way, nag-gym ka ba? Ganda kasi ng body mo. I'm looking at your pics. Oo, tama ka. Yeah, tama yan. Ako rin nag-gym twice a week. Aerobics at core training lang.
Maganda yan. Kaya pala ang ganda ng katawan mo eh. Bagay sa magandang mukha mo. Ay, nambola pa ang bago kong detective. Hoy, walang bola yan ah. I'm sure, ang daming lalaki na nagsasabi sa'yo niyan. Sa bagay, dami kong clients na bastos at panay ang sabi ng ganyan sa akin. Oh, kita mo na? Bakit ba ang gaan kaagad ng pakiramdam ko sa'yo? Parang matagal na kitang kaibigan eh. Hindi pa nga tayo nagkikita in person. Ako rin naman, magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Wika ni Aldo. Pag may i-report ka na sa akin, sabay tayong mag-gym ha. Layo ng Lipay eh, wala akong sasakyan. Punta ka dito, ihatid kita pagkatapos. May service car ako. Okay, we'll see. Thanks again sa pag-accept ha. Thank you for the invite and thanks for being my detective ha. Ingat ka. Oo, sige. Mag-iingat ka rin. Ang bilis nun ah. Sa isip ni Aldo, sinimulan agad ni Aldo na matyagan ang kilos at galaw ni Mr. Leo Bulaklak. Pansin agad niya sa kanyang pagmamasid ang madalas itong pakikipag-usap kay Miss Reyes. Halata naman ang pag-iwas ng babaeng guro. Naisipan ni Aldo na patagungkunan ng picture ang dalawa. Tamang-tama naman na sa isang kuha niya ay nakahawak sa braso ni Miss Reyes si Mr. Bulaklak. Agad namang tinabig ng babaeng guro ang kamay ni Mr. Bulaklak pero nakuha ni Aldo ang picture bago mangyari iyon. Yari kang kupal ka sa GF mo. Nagbubonyang isip ni Aldo. Nakipag-chat ulit si Natalie kay Aldo at tinanong kung may nag-gather na siyang information about her BF. Hindi sinabi ni Aldo na may picture na siya. Baka sabihin ng babae na attach siyang magchuchu. Nag-usap na lamang sila tungkol sa life in general. Si Aldo about his studies at si Natalie about her work naman nang biglang kumambyo ang kanilang usapan. By the way Aldo, may GF ka na ba? Wala sa ngayon. Nakipag-break yung GF ko para makipagbalikan sa dati niyang nobyo eh. Oh, so sorry to hear that Aldo. Don't worry, you'll find another girl, a much better one. Magdilang anghel ka sana. Gusto mo, ihanap kita dito. Ang dami kong tellers na magaganda. Basta, kasing sexy at kasing ganda mo ha. Kinilig si Natalie. Sorry, ako na kasi yung pinakamaganda dito eh. Wag na lang kung sa ganon. Ganon? Ganon nga. Siyempre dapat, ireto mo sa akin na yung katulad mo, kasing ganda at kasing sexy. Paano mo namang nasabi na maganda at sexy ako? Hindi pa nga tayo nagkikita in person. Pictures don't lie. At feel ko naman, mag-send ka sa akin ng picture mo na pinakamaganda at komportable ka. Parang umaalulong na aso si Aldo ha. Tulo ang laway. Grabe siya ha. Pero kinikilig si Natalie. Sexy ba talaga ako, Aldo? Of course. Hay. Kung nasa harapan mo ko ngayon, ano namang gagawin mo sa akin? Nag-isip muna si Aldo. Tititigan kita, mula ulo hanggang paa. Then, if you allow, maglalapat ang ating mga labi. Baka naman puro salita ka lamang, Aldo. Hey, are you still there, Aldo? Sinend ni Aldo ang picture na hawak-hawak ni Mr. Bulaklak ang braso ni Miss Reyes. OMG, totoo ba yan? Hayop na Leo yan? Makikita niya sa akin, gagantihan ko siya. Hey, kalma ka lang. Ikaw din ang dihado pag gumanti ka eh. Kung mapili mo mas bugok pa dyan sa BF mo. Kawawa ka naman. Thanks Aldo, galit lang ako. And salamat mas mabuti ka pa. May malasakit sa akin kaysa sa gago kong BF. I'm here naman for you. Kita tayo this Saturday, Aldo. Nagulat si Aldo sa invitation ni Natalie. Serious ka? Delikado. Baka malaman ng BF mo. Takot ka. Kayang-kaya mong gulpuhin yun. Totoo naman sa isip ni Aldo. Mag-short trip tayo sa Tagaytay, then nasugbo. May car naman ako eh. Okay, game ako. Punta ako dyan sa Lipa, then road trip tayo from there.
Okay ha, walang Indianan Aldo. Sisiputin mo ko ha. May lambing ang tono. Oo naman, sure na sure. Gusto ko nga talagang makita ka in person. Kinikilig si Natalie. Talaga ha, pero wag mo kong pagsasamantalahan. Pagsasamantalahan talaga? Sobra ka naman. Pero okay na sa akin yun, kung okay naman sa'yo. Sira, so kita tayo this Saturday ha. Okay, see you. Reply ni Aldo. Serious ba siya? Baka talagang nagalit si Natalie sa teacher niyang bugok. Nang magkita sina Aldo at Miss Reyes sa school, nasabi ng binata na pupunta siya sa lipad at Saturday. May classes naman kasi si Miss Reyes. So, labas tayo ma'am di Sunday. Sige. Sagot agad ng teacher. Pero bakit ka pupunta sa lipa? Mambababae ka no? Biro ng batang guro. Si ma'am naman, baka may makarinig sa'yo maniwala. Uy, wag mo kong pinapaikot ang ulo ha. Kayong mga lalaki ang hihilig. Patuloy, natukso ni Miss Reyes. Ma'am, baka mapikon ako at mahalikan kita dyan. Sige nga, dare. Gawin mo. Hamon ng teacher. Kakamot-kamot ng batok ang binata at nakangiting sinabing, Naku ma'am ha, baka mag-kick out ako at mawalan kayo ng trabaho. Naku, ako pa ang idadahilan mo. Takot ka lang sabihin mo. Aliw na panunukso ang guro sa ka-MU niyang estudyante. Habang naghaharutan na magka-MU, naiinis namang nakatingin ang teacher na si Leo Bulaklak. Inggit na inggit siya, lalo na nang may pahawak-hawak pa sa braso ni Aldo si Miss Reyes. Humanda ka sa akin Aldo, malilintikan ka sa klase ko. Ang banta at balak ng gurong lalaki. Hindi niya alam, masusulit ni Aldo ang kanyang GF sa Sabado. 6:00 pa lamang ng Sabado ay nakasakay na sa bus si Aldo papuntang Lipa City ng Sabadong yon upang katagpuin ang GF ni Mr. Bulaklak. Excited siya na may konting agam-agam kung meron mang magaganap. Bali pangalawa na lamang si Natalie dahil nauna si Lynette. Mabilis ang bus kaya 6:45 AM pa lang ay nasa Lipa City na siya. Tumayo siya sa harapan ng Jollibee. After 5 minutes, may pumarada na Honda Civic sa kanyang tapat at binaba ang salamin ng passenger side. Aldo, sakay na. Paaniyaya ni Natalie. Dali-daling sumakay ng kotse si Aldo. Nagulat siya. Napakaganda ni Natalie. Halatang maalaga sa sarili. High maintenance. Hindi ko kaya ang babaeng ito. Sa isip-isip ni Aldo. Bago pa man makapag-seatbelt, ay sinukat ni Aldo. Ang ganda ni Natalie. Ang ganda na to. Parang artista. Maputi. Parang mestiza. Maiksi ang buhok. At talaga namang sexy talaga. Ang kinis-kinis. O Aldo, parang namaligno ka na dyan ah. Kantsaw ni Natalie kay Aldo. Mas maganda ka kasi at mas sexy sa personal. Seryoso namang sagot ni Aldo. Naku, bulero ka talaga Aldo. Patuloy na kantsaw ng babae. Pero kiliting-kiliti ito sa papuri ni Aldo. Ang tangkad mo pala Aldo at mas malaki yung katawan mo sa personal. Papuri ni Natalie. Pumalakpak naman ang tenga ng binata. Kumain ka na ba Aldo? Hindi pa pero okay lang ako. Busog naman ang mata ko eh. Gutom lang yan. Breakfast tayo sa McDo na madadaanan natin. Ikaw na kaya ang mag-drive Aldo? Naku ayoko. Bago tong car mo baka magasgas ko pa. Umalis na nga sila. Medyo naka-side view si Aldo at titig na titig kay Natalie. Panay ang sipat sa mukha ng dalaga. Hoy Aldo, baka naman maubos na ako sa kakatitig mo. Parang feeling ko, kinakain mo na ako ng buo. Ang ganda mo kasi talaga eh. Bakit pa maglolo ko yung BF mo? Gago talaga. Yun nga eh, ang ganda-ganda ko na nakukuha pang magloko. May pagmamalaking sambit ng dalaga. May nadaanan silang McDo at nag-breakfast sila doon. Sa halip na papuntang Tagaytay, via Canlubang, dumiretso papuntang Calamba ang car ni Natalie. Kahit nagtataka, natahimik na lamang si Aldo.
Lumiko ang sasakyan papuntang Pansol at pumasok sa mukhang mamahaling resort. Pagkahinto nila, bago lumbas ng kotse, sinabi ni Natalie, "Dito ako dinala ni Leo at dito niya ako binasag." Tahimik na naghintay si Aldo sa susunod na sasabihin ng dalaga. "At dito ko rin siya gagantihan." Kahit inaasam-asam ito ni Aldo, nagulat pa rin ang binata. Seryoso talaga ang dalaga. Nag-check-in sila at pumasok sa isang magarang kwarto na may maliit na pool sa loob. Hindi jacuzzi, pool talaga sa loob ng room. "Wala akong dalang swimming shorts, Natalie." Ang patotoo ni Aldo. "Hindi mo na kailangan yun," sagot ng dalaga. Marahang inawakan ng dalaga ang damit ni Aldo at hinila yun palapit sa kanya. Tinitigan na to ang mga mata ni Aldo. Si Aldo naman ay titig na titig rin sa magandang dalaga. Unti-unti ay naglapat ang kanilang mga labi. Hindi naman makapaniwala si Aldo dahil ang kasama niyang babae ngayon ay talaga namang sobrang ganda. Hindi na nga napigilan ni Aldo ang kanyang sarili. Ibinuhos na niya ang kanyang nararamdaman sa dalagang magandang ito. Halata naman ang pagkauhaw at panggigigil sa dalaga dahil sa tinatamasa ng mga oras na yon. Talagang naibigay ni Aldo ang kanyang hinahanap. Hindi nga nagtagal ay muntik nang masira ang kama. Pawisan pareho nang sila ay matapos. Nagkatitigan at nagngitian. At muli ay dumampi ang labing nila sa bawat isa. "Aldo, ngayon lang to ha. Hindi na mauulit to. Gumanti lang ako sa boyfriend ko." "Okay lang naman, Natalie. Narating naman natin ang gusto nating marating." Pagkatapos kumain at mag-toothbrush, muli namang naglapat ang labi ng dalawa. "Ang ganda-ganda mo, Natalie. Kung ikaw yung nobya ko, hindi ko na maiisipan na magloko. Talaga, Aldo, ang sweet mo naman at saka magaling ka ha." Ngayon lang ako nakaranas ng ganoon. 3:00 nang nagpasya silang mag-check out. Parehong super satisfied. Abot tenga ang ngiti nang sila ay lumabas. Si Natalie ang nagbayad. Nagpasya si Natalie na ihatid si Aldo sa kanila sa San Pascual. Napilit tuloy si Aldo na siya na ang mag-drive. Medyo na traffic sila sa may bypass papuntang San Pascual. Hindi tinted ang mga salamin ng bintana ng kotse ni Natalie. Napatingin si Aldo sa sasakyan sa kanyang kaliwa. Laking gulat niya nang makita niya si Presi na nasa kabilang sasakyan at nakatitig sa kanya at kay Natalie. Panay pa naman ang himas si Natalie sa kanyang braso at batok ng pagkakataong ito. "Sino yan?" Ang mostra ng bibig ni Presi. Sumenya siya ng, "Tatawagan kita." Umusad na ang traffic. Hindi mapakali si Aldo. Nakarating na sa bahay si Aldo. Hindi na bumaba si Natalie at agad na nga ring umalis. Agad niyang tinawagan si Presi at bungad ni Presi, "Uy, sino yun? At ang ganda ha. Tapos ang lambing sa'yo." "GF yun ni Sir Leo Bulaklak. Nagpatulong lang sa pagbubuhat sa lipa kaya hinatid ko." Paliwanag ni Aldo. "Os, bakit mo kilala yung GF ni Mr. Bulaklak? At ang lambing pa niya sa'yo? Parang GF mo eh. Sumbong kita kay Miss Reyes ha. Lagot ka." Pananakot ni Presi. "Wala namang ganyanan. Magtropa naman tayo." Ikaw Ako nga. Ayaw mo kong patulan. Kaya pala, may hinaharot kang tagalipa at may boyfriend pa na teacher natin." Panunumbat ni Presi. Natahimik si Aldo. "Kailan mo gustong mangyari yun?" Ang nauutal na tanong ng binata. "As soon as possible." Demanding na sagot ni Presi. May date kami bukas ni Miss Reyes, so pwede next Saturday na lang?" Paliwanag at pakiusap ni Aldo. "Okay, next Saturday. Walang urungan ha. Malilintikan ka sa akin pag nagbago yung isip mo." Banta ni Presi. "Oo, walang urungan." Sagot naman ni Aldo. Pero sa isip niya
ay kakausapin niya ng personal si Presi at ito ay pakikiusapan. Bagamat may konting pagkabagabag, nagpa siya si Aldo na isang tabi muna ito para hindi masira ang kanyang napakasayang araw. Pumasok na siya sa kwarto at inalalang muli ang nangyari kanina. Mangyayari ulit yan, ang nasa isip ni Aldo. Habang si Natalie ay tumigil sa isang coffee shop at muli ding inaalala ang mga kaganapan kanina. Talaga namang sobrang saya ni Natalie. Dapat maulit to. Ang parehong saloobin, naka-earphone siya at nakikinig ng music habang inaalala ang kaganapan kanina. Muli naman ay nakaramdam ng init ang dalagang ito. Dapat na ulit muli ang pasya ni Natalie.